sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko. Kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. 4 minutos naglabay sa alas 8, maupay naman nga aga sa iyong tanan na Eastern Visayas. At dinakitaluat sa nato na regional program,
And good morning Eastern Visayas para yan na nga adlaw San Martes, Pizza 26 ang bulan sa Agosto tuig 2025. Gan unahon taanay mga kasangkayan an Borongan City, kumustahon tanayan na an lalawigan sang Eastern Samar, labi na sa Borongan City. Yes, kaupod Pen, good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. ASM Jean Navilon na maupay nga aga. Good morning Eastern Visayas. Sugad man good morning Ate Gemma Distrisa. Didaha sugod Southern Leyte maupay nga aga. Ati Pen pumidan yung kahampang para na partisipasyon na DYES sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Atong taramda na good morning Eastern Visayas. Para yan ang adlaw na Martes, Agosto 26. Apo natin dito Master Control Coach Euphem Buna Jr. Pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Yes, walang pasok. Suspendido habugos nga sinirangan Samar, yan ang adlaw na trabaho nga na klase. Abisa inihan Executive Order number RVE 2025-08039. Igin pagawas la ini ka kulup ni Governor RV Ivardoni. So suspendido salit pareho kami didihin weekend or Saturday no didiha Capitol site mamingaw suspendido ana trabaho nga tanan nga opisina na gobyerno sugad man na klase nga tanan nga level hapang publiko nga na pribado nga mga eskwelahan. Habugos ini nga probinsya hito na sinirangan Samar, iyan ang adlaw Agosto 26. Kay kun ato na manunumduman may dahini paabiso kakulup adto na pag-asa nga posible magdarahi na makasud nga uran. Ini naman nga ginbabantayan nga low pressure area takay gin may dapahini ginpakasud pa ito na habagat. Pero yan ang mga oras, okay man ito na ato na panahon na shine hinkatiupayan hi Mr. Sun. Yan na pala nga ni mapaso na ito na pag-abat natin na okay man ito na panahon habugos nga sinirangan Samar. Thank you Lord halo yung may dapanagna adto na pag-asa okay all right kita yan na habugos nga sinirangan Samar dirila didiha syudad ito na Borongan. Pero padayong lagi haluyong suspendido ito na klase, ito na trabaho na serbisyo na mga essential offices. Sugad adto ni healthcare nga na disaster response amo na nagpapabilin na lagihap. Ginabisuhan na nga tanan nga mga residente didiha ato na probinsya na sinarangan Samar maging alerto la kita permi anda magbantay nga na sumunod hito na giya tikang ang mga lokal nga otoridad nga na iba pa nga mga ahensya. Pagtaga kuryente waray man panawagan aton isamelkon aton lokal nga kooperatiba para naman hinsked power interruption. Salit paglalauman natin nga tuloy-tuloy ito na serbisyo elektrisidad iyan ang adlaw. Sugad man liwat na tubig, waray man daman paabiso adto na Borongan Water District, adto na ira panawagan mga 3 days, 4 days ago pa nga magkakamayadahin na mahinay nga awas na tubig dapit northern lagihap nga parte hito na ato na syudad. Pero hapag kaya na naglalaom kita nga maupay ito na serbisyo hapag kaya na ito na Borongan Water District. Sugad man ito na komunikasyon, na linyahan na komunikasyon, so far so good man naman. Pagtagapasi orden, habugos nga probinsya, generally peaceful. Nga ni didahan na pinakaorhi nga report ni Provincial Director Makasil, ay naman pagpahamtang han impormasyon ditohan ELA formulation, iaigin nahayag nga nag-ubus adto na crime incident sa bugos nga probinsyahan Eastern Samar. Sugad man ialiwat gin pasalamatan adto na koordinasyon na pagburublighan na komunidad amo nga nagkamayada hin accomplishment nga sugad hini
adton Eastern Samar Police Provincial Office. Thank you gihapon nga dayton aton na mga kasugbong Armed Forces of the Philippines. Kasumpay naman hadto na pagsuspender no na trabaho, may dalawa paanunsyo adto na Civil Service Commission kay posible may ada kita hini makuha na exam adto na computerized examination kon COMEX han CSC Regional Office 8. So nagkamay liwat hirahin postponement darahining declaration na suspension na trabaho ang mga opisina na gobyerno. So yan na kung taadto nga adlaw Agosto 26. Dito naman syudad na Tacloban, dito iton government center CSC. So iga-anunsyo nala ito na bago nga sked masunod nga mga adlaw. So suspendido ini nagkamayadahin na suspension liwat adto naka-sked yan nga adlaw Agosto 26. So diri madadayon adto na computerized examination na Civil Service Commission. Kabarangay di na ilatag tanaoy anay para hadto nagaantabay kon dayon ba adto pagkamay-adahin na Borongan City Pre-Fiesta Trade Fair. Yes, yan ang adlaw dayon ini pagbubuhaton ini JNF Mall. Yan ang adlaw start and trade fair, agri-trade fair may pagisumpay na ini hiton pag mga aktibidad pag sa linurog hiton kafiestahan diha aton syudad hiton Borongan. August 26 nga da ini hiton ka Friday, August 29. Kabarangay, oras nga 11 minutos na, nakalabay alas 8 haaga. Di na ilatag tana adto na mga laray uluhan na mga dagkeng nga mga notisya suma testihanon. Pari na nga adlaw na Martes, Agosto 26. Borongan City Division School sa Division Superintendent Tinasas nanawagan hina suporta pagpakisughan alternative learning system kon ALS hingya padton Provincial Science High School o Sports Academy. Congressman Gonzales ngan libanan suportado ana pitad ni PBBM nga modernisasyon ha industriyahan lubi, oil mill plano tiga dungon dinhi naman probinsyahan Sinirangan Samar. Presidente Marcos Jr. formal nga inabrihan na World Skills ASEAN na Manila 2025, Region 8 may ada kita tulong nga delegado. ARD Hunya gintudlok nga OIC District Engineer han DPWH Eastern Samar. Samtang LGU Arteche ginpasidunggan na para pangisda og lokal nga kusinero ha first silip making contest nga mga rasa han dagat cook-off. Amin ni kasamang Jean, Ate Gemma, adto na mga dagkeng nga mga notisya, laray uluhan, samtang adto na mga detalye lalatag naton, di nila hataramdan. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Kumusta ang Southern Leyte? Salamat sa imo kasamang pen. Warila bagyapon pasok sa tanan nga mga eskwelahan dito sa Southern Leyte. Yes, kasamang Gemma, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Sir Jean. Atong acting SM diha sa Radyo Pilipinas Calbayog and Miss Pen diha sa Borongan Eastern Samar. Good morning atong tanan no. Atong weather update karon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Pagawas pa nato kay early morning man ta nag-start sa atong program kaganina. Ato nakita nga baga jud og dag-um no perting kaihuntang mag-uwan man tingali ni pero sa pagkakaron ning init naman pod and then latest nato update murag nilibgas na nawa na sa listahan nga naapil ang lalawigan sa Southern Leyte but kagabi pa wa pod muhatag og konfiyansa ang ato nga provincial government pinagi sa atong provincial governor Mian Mercado ug ang atong mga local chief executives may pagawas pod sila og advisory nga wa joy klase walay trabaho karong adlaw sa government no nga mga
institusyon o ingon man ang atong university president sa SLSU si Dr. Jude Duarte. So walay klase, walay trabaho karon diri sa SLSU. Muna nga kita ra diri nagtikaw-tikaw karon diri sa atong campus sa SLSU. By the way, mga higala, kini gihapon nimo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza o diri si Master Control si Noel Palogod. Bisan og walay trabaho unta karon, no? Gipasabot nga may trabaho pero ni adyo dire atong admin na officer si Miss Rosemary Mikate, sila si Engineer Noki Parado, ang atong mga early birds, sila si June Amora og si Igoy Paul. Oo, so ina naman tano labi na sa mga naay mga kalamidad kinahanglan jud na ata kanunay. Okay, so wala po ta makasinati og power interruption. Okay ra po ra atong serbisyo sa atong kuryente og ingon man sa ato nga supply sa tubig. Oo. So pasalamat ta mahigala pero kagahapon nag-uwan jud, no? Kusog-kusog pod ang uwan gahapon. Pero karon pagkagabi and then pagkakadlawon murag ning hinay na og karon wa na ta maka tagamtam og pag-uwan. Ug naa na mipakita na ang bidlisiw sa adlaw. Naa na si Mr. Sun. O pasalamat lang ta, ampo lang ta nga dili taon mo igo dinhi sa ato nga dinhi sa atong lokalidad sa atong nasod o sa uban pang mga dapit, no, sa tibuok kalibutan unta anara sila sa mga lugar, for example dagat anara sila malusaw o sa uban nga mga dapit nga way maapektuhan, way mga damage nga mahitabo or mahimo nila. Okay, so sa atong mananagunang kalabuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte o ingon man sa atong silingan nga mga lugar, no? Kaandam sa panahon sa kalamidad gikat-on sa mga kabatanunan sa hinundayan. Samtang unang international faculty sa Southern Leyte State University gi-abi-abi. Jagan Juan sa San Juan gipangandama na. Samtang laing hugna sa Rise for All program sa probinsya sa Southern Leyte gipahigayon. Mass vaccination ug animal health mission gipahigayon sa isla sa Limasawa. Response team sa Lisilago nakaalerto sa posibleng epekto sa LPA o Sogod Municipal Police Station midoyog sa selebrasyon kagahapon sa National Heroes Day. So kini og uban pa atong masayran sa pagpadadyon sa atong mga balita gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Back to you, Sir Gio. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kauban Gemma dito sa syudad sa Calbayog kung maupayan kamutangan sa panon dito sa Eastern Samar nga sa Southern Leyte di manliwat maupay manliwat maupayan sirak sa haring adlaw ngan kakulop laini nag-inuran-uran nagturutariti kagabi nga nahastasan kaagahon pero yan na maupay na ang kamutangan sa panahon pero kakulop sige ang uuran. Deklarado nga waray klase sa bugos nga lalawigan sa Samar. May executive order si Samar Governor Sharian Tan, Executive Order number 14-2025, the series of 2025, an order declaring suspension of classes in all levels in public and private schools in the province of Samar on August 26, 2025, due to low pressure area and southwest monsoon. Dinhiluwat sa siyudad San Calbayog, nag-isiliwat kakulop sa class suspension si City Mayor Raymond Munmun si Uy. Nagmando sa suspensyon sa klase sa tanan level, both public and private, sa siyudad San Calbayog, yan ang Martes, Agosto 26. Tungod sa inclement weather and localized flooding, ang direktiba ang ginpalusad sigon sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office para masiguro ang safety sa mga estudyante.
Sa pas-i-orden situation na mahimyang didi sa siyudad sa Calbayog sa naglabay nga 24 oras waray mga untoward incidents. Ngan kung pananglit may daka mo ayaw na ka mo paggagadto sa police station na tawag sa police headquarters kung may takna saan iyo mga nahitabo sa iyo kung may pangawat o may nahikitan ka mo nga krimen nga panhitabo o kung may da peligro sa iyo kinabuhi kung pananglitan may da isulod nga kawatan sa iyo balay tawag la ka mo sa 911 press sa 1 ngan sa sunod la sa 5 minutos maabot dayon sa iyo ang mga kapulisan. Ngan bueno sa pagtaga kuryente naman mga kasangkayan waray didi abiso sa Milco 1 nga magkameda scheduled power interruption. Nga nagpapaybarulaan sa Melco 1 para sa special district election para sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño ang tagapulaan District Member Consumer Owners Official Loan Candidate usala ang nag-file sa Certifico de Candidatura si Glenda Y. Sultan sa Barangay Borabod, Santa Margarita, Samar. Ang sa Milco 1 magdudumara sa special district election para Santa Margarita, Almagro ngan Santo Niño ngan tagapulaan sa distrito sa sining mga distrito sa Sabado, Agosto 30. Sa kasumpay nga panhitabo si Miss Glenda Y. Sultan ang MCO usang member consumer owner tigang sa Barangay Borabod, Santa Margarita, Samar ang kwalifikado sa screening committee como loan candidate pagka board of director marepresentar sa Division 6 sa Santa Margarita, Almagro, Santo Niño ang tagapulan. Waray na bagyapon kumandidato sa Almagro, Santo Niño ang tagapulan. So nag-usahan la ang kandidata sigurado na miskin usala ang bumutos kada LGU, kada bungto. Madaog na siguro ini ay nag-usahan la. Ang polling precinct Santa Margarita 1 Central Elementary School yan ang Agosto 30 mag-abri ang panbutos alas 8 sa naaga. Ang pagbutos para sa usang miyembro sa Board of Directors ang usa sa pinakaimportante nga katungod ng responsibilities sa Melco 1 member consumer owners. As stipulated in the bylaws, the Board of Directors serves as the policy-making policy of the cooperative, ensuring effective and efficient oversight of Melco 1's operations. So, amad to ang paybaro para sa tidaraon district election. Yan sa pagtaga tubig naman mga kasangkayan, waray didi abiso is a service advisory water may didi water interruption, low pressure to no water tungod sa logging of kabatuan na intake station sa tupay ni nga Agosto 23 nga advisory. All right, service advisory, activity transfer of the Santo Palote ni nga Pizza 23. Nagbibiling kita dida sa bago. So waray latest nga abiso ang Calbayog Water Company Incorporated. Bueno, para naman sa mga iglalatag nga mga balita dito sa amon sa siyudad sa Calbayog,
Adiyan na natirok nga mga headlines para niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. SSU ug UNISA nagkasalamat para sa International Academic Partnership. Mga scholars sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar na nagdumara clean-up drive sa Baybayon, San Bungto, sa Palapag, Northern Samar. Doli Region 8, utro ginaktibar ang Tripartite Council sa Hospitality ug Academe Sector. 1.5 million nga farm machineries in turnover sa usa nga kooperatiba sa Palapag, Northern Samar. Amo adton mga natirok nga mga headlines sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog para niyan sa second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas. Para naman sa mga activities sa kahiyaraan na Festival of Festivals, Hadang Festival dinhi sa siyudad sa Kalbayog. Adiadton mga activities sa mga kasangkayan para sa pagtigaman sa kapistahan sa siyudad sa Kalbayog. Kasagtong Domingo nagkamayada sa sashing ceremony sa 20 nga mga kandidata sa Miss Hadang. Nga labot sini may paliwat mga paisan-isan nga pagdudumaraon ang City Arts and Culture Office may na mga dosing ang mga finalists ang baile sa Hip Hop Dance Competition 2025 sara magdadara sa era Persist Moves and Battling for the Crown yun ang September 2, 2025 alas Citizen Gabi sa Kalbayog City Sports Center. Ang mga finalist mawan 30 DM ILS sa Tacloban City, Exor sa Kalbayog City, Abacada, Tacloban City, mawin yan mga dance group mo magpaisan-isan. One Dadu sa Ormoc City, Astrophile sa Ormoc City, SLC Keys sa Tacloban City, Balin sa Sayao sa Catbalogan City, Soul in Ties sa Sorsogon City, Beat Guy sa Tanawan Leyte, The Christ Ambassador sa Giwan, Eastern Samar, The Chimps sa Catbalogan City, ng Universal Beat Machine sa Katarman. Northern Samar, masiraan mag-aragaw sa premium nga 100,000 pesos plus trophy para sa grand prize. Second placer, makarawat 75,000 pesos. Third placer, makarawat 50,000 pesos. Ngan consolation sa siyam nga finalist, 10,000 pesos kada grupo. Special award Best in Costume, 5,000 pesos. So yan na ining September 2 nga paisanisan sa Bailey San. Nga naamo adto ang pira nga mga activities sa mga kasangkayan sa Nahadang Festival dinhi sa siyudad sa Kalbayog sa pagtigaman, pagtupo sa pagtigaman sa kapistahan. Yan na nga September 8 ang patrona Nuestra Señora de la Natividad. Nga na mabalik kita mga kasanggayan niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas para sa ratsada sa mga balita sa Bugos nga Region 8. Good morning, Eastern Visayas.
This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas! 31 minutos naglabay sa alas 8, tigakanta na ang ratsada sa naton mga balita una-unta sa Borongan City. Yes, kasamang Pen Pumida sa na DYES Radio Pilipinas Borongan. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas! Mga salamat, Jean. Utro, good morning, Eastern Visayas. Samtang ginakabarangay adto na siyahan nga sumata estihanon Borongan City Division Schools Division Superintendent Tinasas nananawagan hin suporta pagpakisig an alternative learning system hingyap an Provincial Science High School o Sports Academy. Ang detalye ada natin report. Radyo Pilipinas, report. Nananawagan his Schools Division Superintendent SDS Edgar Tinasas sa Borongan City Division hinmas makisig na suporta tikang LGU probinsya ngan iba pa nga sektor base mapakisig ang implementasyon han alternative learning system kon ALS ngan mabuligan ang mga out of school learners. Ini ang kapartehan iya presentation hagin dumara nga executive and legislative agenda ela formulation. Sumalakan Tinasas kadamanhan klase han ALS ginbubuhat la gihapon ha makeshift facilities nga kulang ha kagamitan. Ito po yung pinakamasakit kasi drop out na nga sila, nagkakaroon lang sila ng klase kung saan-saan kasi wala naman po silang magandang classroom pulong paniya. Iya igen presentar ang 5 nga klasihan community learning centers kon CLC, tikang ha simple nga meeting place type 1, tubtub ha permanente nga building nga kompleto hin ICT facilities type 5, hingyap han division nga makapagtindog hin type 4 o Type 5 CLC ha mga barangayhan Borongan, pinaagin suportan LGU probinsya ngan posible public-private partnership. Hamas haluag nga pananaw, iginpahayag gihapon ni SDS Tinasas at Dunia Inup nga magkamay-adhen Provincial Science High School ngan Provincial Sports Academy ha Eastern Samar para mas mapahaluag ang oportunidad han kabataan, hamas hitaas nga edukasyon ngan halarangan han sports. Ginsumatliwat han SDS an ayat ta implementation han academic recovery and accessible learning kun aral program ha ilarum han RA
12028 tungod kay damo nga estudyante an may literacy nga numeracy level nga diri haira grade level. Kumubaton hini naglunsad ang Borongan City Division hin inobasyon nga ginngaranan apiluhan pag-aradman usa nga convergence program upod ang iba-iba nga education partners agud masiguro ang kalidad ngan pagka-accessible han edukasyon sa syudad ug probinsya para habagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kasamang Gemma. Waray audio. On sa kalamidad, Okay na. gikat-on sa makabatanunan sa Hinundayan. Ano ang report ni Aljon Malot? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, Dong John, please come in. Gipaligon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRMO ang kaalam sa mga batanon sa Hinundayan Southern Leyte kabahin sa disaster preparedness sa nasaran nga kiniatulo sa gihimong linggo ng Kabataan Symposium 2025. Din lakip sa nahimong tinubdan sa impormasyon si MDRMO Officer Designate Kathleen Ponce Cocharo. Matud sa MDRMO, gihimugatan sa diskusyon ang mahinungdanong papel sa sektor sa kabatanunan sa pagpakunhod ug pagdumala sa peligro sa katalagman. Giawag usabang mga batanong lider nga magpabiling andam, lig-on ug aktibo ug mamahimong bililhong kaabag sa pagtukod sa usa ka hinundayan nga luwas o makasugakod sa katalagman. Ang ayang masayran nga ang naasoy nga symposium kabahin sa mga kalihukan sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan 2025. Balita gikan sa lungsod sa Hinundayan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 1.5 million nga farm machineries gin turnover sa usang kooperatiba sa Palapag, Northern Samar. Sa detalye din report ni Charmaine Pirito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-turnover sa Department of Agrarian Reform, DAR, ang mga makinarya panuma nga nagkakantidad 1.5 milyones pesos sa Northern Samar Rice Producers and Marketers Cooperative sa Palapag, Northern Samar, ilarom sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program, Major Crop-Based Farming. Lakip sa mga gin-turnover, mao ang usa ka bugos nga walk-type transplanter, usa nga walk-type harvester, duha nga hand tractors, ug duha nga towable threshers. Ginpaunahan ang aktibidad ni Project Focal Elna Vibal kundiin gintagan doon ang pagtapod ug mga burhaton sa kooperatiba sa paggamit sa mga makinarya subay sa naging kasarabutan sabot nga sandar ug Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Ginlalauman nga pinaagi sini nga makabago nga kagamitan mas mapapalaksi ug mapapauswag ang produksyon san humay nga mao ang primera nga panginabuhian san kooperatiba nga magriresulta san mas sa taas nga kita ug mas maupay nga kinabuhi para sa mga parauma. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Congressman Gonzales nga nalibanan, suportado ana pitad ni PBBM nga modernisasyon ha industriyahan na lubi. Oil mill plano tigdungon ha Eastern Samar. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpasakay balaod no ni House Assistant Minority Leader ng Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzales para magtukod hin moderno nga coconut oil milling and refinery plant habungtuhan kinapundan Eastern Samar. Sumlakan Gonzales iniya balaod non in suportahan panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pauswagon ang industriyahan lubi subay haniya ginsaysay hay kaupat nga State of the Nation Address konsona. Ang House Bill number 121 nga kaupod nga author House Minority Leader
Leader ngan 4Ps Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan nagtatakda nga kinapundan igtutukod ang planta tungod ang estratehiko nga kabutang hini ngan presensya hinpantalan nga magpapasayon ngan magpapaubos ang gastuhan transportasyon han lubi ngan processed nga mga produkto hini. Pinaagi ang planta magkakamay-adin mas masayon nga akses ang mga parag-uma Eastern Samar ngan paghigrani nga mga probinsya ngadto hapag proseso ngan merkado lokal man o international. Ang planta in padadalaganan ha ilaro man Philippine Coconut Authority kon PCA nga magproproseso hinlubi ngadto halana ngan iba pa nga high value nga mga produkto nga maghahatag hin trabaho production, logistics ngan iba pa nga kaupod nga industriya. Iginpahayag ni Congressman Gonzales nga makakabulig ini pagpaubusan gasto at transportasyon. Matatagan hin kasiguruhan ha merkado ng maparag-uma ngan makakaparigon ang kontribusyon ng Eastern Samar hanasudnon nga ekonomiya. Ang industriyahan lubin usa nga sentro han kabuhi ngan panginabuhi mga Pilipino. Sumalahan Philippine Coconut Authority may ada 3.5 milyon nga rehistrado nga parag-uma at 3.6 milyon ka hektaryahan plantasyon, kundiin 25 milyon nga Pilipino ang nahatagin kita o suporta tikang halubi. Hanaglabay nga Hunyo iginpahayagan PCA nga posible nga malabuanan Pilipinas ang record nga $2.2 billion nga coconut oil export earnings sa 2024. Iniintungod na nagtitikahitaas nga presyo ngan kakulang han supply samtang nagtitikahitaas ang demand. Ang lanahan lubi hindi rila importante ha mga panimalay nga Pilipino, kundi popular liwat habugos nga kalibutan para pagkaon, cosmetics, medisina, biofuel ngan iba pa nga industrial nga panginahanglan. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, unang international faculty sa Southern Leyte State University gi-welcome o gi-abi-abi. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Sa balitang lokal, mapasirgargarbuhon nga gidawat o giabi-abi sa Southern Leyte State University si Professor Mary Ann McRory Miller gikan sa Ohio, United States of America. Isip unang international faculty member nga gipakatap pinaagi sa Regional English Language Office Fellow Program sa US Embassy. Mag-alagad si Jazz sa Southern Leyte State University sud sa napu kabuan. Nagtrabaho kauban ang Faculty of Arts and Sciences ug ang external linkages ug international affairs pinagi sa Center for Foreign Language and Culture aron mapalig-on ang pagtudlo sa English, pagsuporta sa pagpalambo sa faculty ug pagpalambo sa cultural exchange. Ang deployment ni Professor Miller nagpasabot nga labaw pa sa una para sa Southern Leyte State University. Kini naglangkob sa dedikasyon sa university sa kalidad nga edukasyon, inclusivity o global partnership. Si Professor Miller gikan sa Ohio, USA, adunay 34 katuig nga kasinatian sa pagtudlo. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Chema Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 42 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samar State University ug UNISA nagkasarabot para sa International Academic Partnership. Sa detalye adian report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Nagperma san kasarabutan ang Samar State University o SSU ngan Universitas Negeri Surabaya o UNESA matikang sa nasod Indonesia para sa pagparigon sa International Academic Partnership sa larang sa Psychology Program. Igindumara ang virtual signing sa Memorandum of Agreement o MOA ngan Implementation Agreement o IA pinaagi sa Zoom. Nagatender matikang sa SSU ang mga propesor sa College of Arts and Sciences Psychology Department samtang ginpangunahan naman ni Dr. Diana Ramasari, Dean sa Faculty of Psychology, ang delegasyon matikang sa UNESA. Sa iya mensahe, ginpahayag ni SSU President Dr. Redentor Palancia ang pasasalamat ug paglaom nga mag-aabre sa mas damo pa nga oportunidad ang nasabi nga pakigsumpayan para sa mga magturutdo og estudyante.
Ginpakita naman ni SSU Director for International Affairs Dr. Elmer Irene ang mowangan IA antes an opisyal nga pagperma nga nagalo-tagasan kooperasyon sa mga akademiko nga aktibidad ug pagpauswag sa psychology program sa duha nga universidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang nangunahan na formal nga pag-abrihan na 14th World Skills ASEAN Competition kakulop Agosto 25 ha Marriott Grand Ballroom, Newport Boulevard, Pasay City. Sumalaka na TESDA Provincial Director Antonio Waniwan ang kompetisyon na ginkikilala kumo pinakadako nga pagtitiro kan teknikal ngan bokasyonal nga hibabruan habugos nga rehiyon inagdara hindi rima minus 300 nga kabataan tikang kaiba-ibang nga nasod nga kaapihan ASEAN. Ipapakita niran ira abilidad ha 32 nga hibabruan nga naklasipikar ha unum nga sektor: manufacturing and engineering technology, information and communications technology, construction and building technology, social and personal service, creative arts and fashion, then transportation and logistics. Inina ni kaduha nga higayon naging hosta na Pilipinas ang kompetisyon tikang pahan 1996, ang ASEAN Skills Competition ay nagtikang han 1993 nga nansyahan nga edisyon ginhimo ha Malaysia han 1995. Ang World Skills ASEAN Manila 2025 magpapadayon tubtub han Agosto 30. Ang mga competition igdudumara ha World Trade Center ngan Philippine Trade Training Center tikang yan ang adlaw Agosto 26 tubtub 28 samtang ana seremonya han pagtatapos pagbubuhaton ha SMX Convention Center iton Agosto 30. Tikang dinihaaton Region 8 tulo nga delegado ang mapartisipar. Inihira Fernando Montesa Jr. han Maydolong Eastern Samar, estudyante han Samar National School of Arts and Trades SN sa Taft para iniha carpentry. I Denmark Dadia han Ale Northern Samar, estudyante han Balicuatro College of Arts and Trades sa Bicat para ha refrigeration ngan air conditioning ngan Hindikson Mark Ineres han ACLC College of Ormoc Leyte para ha IT Network Systems Administration. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong buntaga, Jagan Juan sa San Juan gipangandama na. Ana report ni Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Miss Yang, please come in. Gipangandama na ang pagbalik sa running activity nga Jagan Juan sa San Juan, Southern Leyte isip kamahin sa ika-165 nga founding anniversary sa lungsod. Nasayran sa Radyo Pilipinas pinaagi sa lokal nga pagamahanan nga ang maong kalihukan nagtingwa sa pagdasig sa kaimsog, kaayuhan ug panagiusa sa komunidad. Welcome nga makaapil ang tanang runners nga mga bag-o hangtod sa mga eksperensyado aron mahimong kabahin sa usa ka tradisyon nga magpasidungog sa kusog ug garbo sa lungsod. Abli ang restasyon hangtod Setyembre 13 diin mahimong magparehistro online ang mga interesado o moderekta sa Municipal Tourism Office sa lungsod. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Miss Ria Mikati sa imong report. 47 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Dole Regional Office 8 utrogin aktibar ang Tripartite Council sa Hospitality ug Academe Sector sa detalya din report ni Charmaine Pirito. Radyo Pilipinas. Report. Utro ang gin-activate sa Department of Labor and Employment, DOLE Regional Office 8, ang mga tripartite councils para sa sektor sa hospitality, mao ang hotel,
Restaurant and Resort Industry Tripartite Council Eastern Visayas ug sektor san Academe, mao ang Academe Industry Tripartite Council Eastern Visayas. Pipira sa mga naging kasarabutan, mao ang pagparig-on san partisipasyon sa tripartite mechanisms ug mas aktibo nga papel san mga miyembro para sa pagpauswag san labor management relations sa kada industriya. Sa gindumara nga katitirok, nagkamayada diskusyon sa importante nga mga mandato sa ahensya sugad sa Department Order 242-24 nga nagtutudlok sa bag-o nga IRR sa Article 96 sa Labor Code kasumpay sa Service Charge Distribution ug Department Order 252-25 mao an updated IRR sa RA 11058 parte sa occupational safety ug health standards. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. May nakita ka barangay 49 minutos na nakalabay halas 8 haaga gina-designate ha concurrent capacity Assistant Regional Director ARD Maria Margarita Maya Hunya como Officer in Charge District Engineer han Department of Public Works and Highways Eastern Samar District Engineering Office. Katapos ini han pagretiro ni D.E. Domi Natividad. Ini nga pagtudlok inagod ang malikayan adto na vacuum samtang naghihilathi na formal nga pagtudlok hing bag-o nga district engineer sumalaka na ARD Hunya. ARD Hunya nag-report na ha SDEO nga nakipagkita han key officials agud hibaruan ang status sa mga proyekto. Nagdumara gihapon yan coordination meeting upod na mga project engineers nga ni Engineer Attorney Jason Gatchalian Espeso, outgoing PIO han ESDEO. Kumu kaparti hadto niya trabaho, nagpadayon liwatihan inspeksyon, hadto iba-iba nga proyekto ha Eastern Samar, pinaagihan Regional Inspectorate Team. Antes sa bumalik ka Tacloban, nakipagkita hi ARD Hunya, haduhang opisyal tika nga Eastern Samar, hi Minority Floor Leader o 4P sa Party List Representative Congressman Marcelino Nonoy Libanan, nga Lone District Representative han Probinsya Congressman Christopher Shin Gonzales. Iginahayag ni ARD Hunya, isa nga maupay nga oportunidad nga iya makaupod ang duha nga leader samtang pareho hira na kanhi ha probinsya. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, laing hugna sa Rice for All program sa probinsya sa Southern Leyte, gipahigayon. Ania ang report ni Miss Dalia Abiera Urit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Miss Dals, please come in. Lain ang usab nga hugna sa programang Benting Bigas meron na o kadiwa sa probinsya ang lunsad sa dakbayan sa Maasin, partikular sa barangay Ibara. Nasarad nga human sa malampusong pagbaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas sa barangay Kumbado, gisundan kini dayon sa probinsyal nga kagamhanan sa laing barangay sa syudad. Kini subay sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga maghanjag og baratong kilong bugas para sa katawhan. Sa unang impormasyon gikan kang Provincial Administrator Engineer Nelson Tan, anaa sa 39 million pesos ang gialokar sa probinsya ug sangguniang panlalawigan aron suporta ang implementasyon sa programang Benting Bigas meron na sa presidente. Nasaran pinaagi kang Vice Governor Rosa Emilia Mercado nga miagi og resolusyon ang pag-subsidize aron mabaligya sa 20 pesos ang maong bugas. Ang bugas gikan sa lokal nga mga mag-uuma sa St. Bernard ug Hinunangan. Nakuang pasalamat sa katawhan sa maong inisyatiba sa lokal nga kagamhanan nga nagmalampuson pinaagi sa pag-adapt sa maong programa. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Urit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Miss Dalia Abiera Urit sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. 8 minutos na lang antes mag-alas 9. Mga scholar sa gobyernong probinsyal sa Northern Samar nagdumara clean-up drive sa baybayon San Bungto San Palapag sa detalye. Adiyan report ni Suset Pretencio.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gindumara sa niskolar ng probinsya o INP Palapag Chapter an usa nga cleanup drive sa baybayon san Barangay Talolora, Palapag, Northern Samar kasumpay san programa nga INP sa berdeng kinabukasan responsibilidad ng bawat kabataan. Gindumara ng aktibidad sa pagpamuno ni INP Palapag President Rica Laureno upod ang suporta ni former INP President Dexter Julianes, Municipal INP Coordinator Flora Sabalza, ngan mga opisyal ngan scholars sa INP Palapag. Ante san Pandimpyo, naghatag san mensahe si Sabalza ngan Julianes nga nagpasalamat sa mga kabataan ngan ginpahayag ngan INP diri la scholarship kundi pag-aghat gihapon sa kabataan nga maginaktibo sa pagpanalipod san kalibungan. Katapos, nagbarobligan mga scholars sa paglimpyo san baybayon nga kundiin dako ini nga bulig sa pagpanalipod sa natural nga bahandi san bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Pasidunggan na lokal nga pa na gobernohan han Arteche Eastern Samar an abilidad nga na kamagkarit na mga mulupyo pinaagihan na pagdumarahan first silip making contest ngan mga rasahan dagat cook-off. Ha silip making contest igina pakitahan mga parapangisda adun ira kaaram hapag buhatin tradisyonal nga kahoy nga goggles nga gingagamit ha pangingisda nga nagpapakitahin ka makarit ha kultura ngan mga baybayon ha komunidad han Arteche. Samtang ham mga rasahan dagat cook-off nagpaangbit na mga lokal nga kusinero hapaglutuhin na tradisyonal nga na moderno nga seafood dishes nga naghataghin kalipay ha mga hurado nga na maggrilaw. Gintagan hina pasidungog ni Mayor Susan Ivardoni ngan Vice Mayor Buad ang mga nagdaog ginaproklamar nga kampiyon ha silip making contest i Mr. Anire tikang ha Barangay Garden nga nagkakarawathin na 3,500 pesos ngan tropeyo samtang hi Mrs. Lynn Makatuno ang nagdaog ha mga rasahan dagat cook-off nga nagkakarawathin 6,500 ngan tropeyo. Sigun han LGU tuyohan aktibidad nga pasidunggan ang mga parapangisda ngan lokal nga mga kusinero nga nagsiserbi nga harige hana kultura o panginabuhi habungto han Arteche. Good morning, Eastern Visayas. Balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, mass vaccination ug animal health mission gipahigayon sa Isla Salimasawa, Southern Leyte. Ana report ni Jevic Epez. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Malampuson nga gipahigayon sa Provincial Veterinary Services Office ang duha ka adlaw nga mass vaccination ug animal health mission sa Isla Salimasawa, Probinsya sa Southern Leyte niadtong Hulyo 21 hangtod 22, 2025 isip kabahin sa pagsaulog sa ika-36 nga anniversary sa LGU Limasawa. Kapin 200 ka mga kahayupan ang nakapahimulos sa libreng veterinary services sama sa anti-rabies vaccination, vitamin supplementation o deworming atol sa naasoy nga kalihukan. Ang naasoy nga serbisyo makatabang sa pagpasiugda sa responsable nga pagpanag-iya og mga hayop, pagpugong sa rabies, pagpanalipod sa kahimsog sa mga binuhi ug ang panglawas sa komunidad. Kini nga paningkamot usa ka timaan sa parang nga dedikasyon sa provincial government sa Southern Leyte sa seguridad sa komunidad, kahimsog sa mga kahayupan ug kaayuhan sa katawhan. Nagpakita usab kini sa tinuod nga espiritu sa pag-amuma ug pagpakabala sa tibuok Southern Leyte. Mapasalamaton si Mayor Melchor Petracorta sa provincial government sa Southern Leyte ug sa mga katawhan sa Isla Salimasawa sa ilang pagsanong sa naasoy nga duha ka kalihukan. Balita gikan sa Isla Salimasawa, probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 3 minutos na lang nagpapabilin antes ang alas 9. Notisya tigang sa Gandara Municipal Agriculture Office. Nagkamayada meeting ang mga sugarcane growers ug mga paraguma sa Gandara Samar
dito sa Barangay San Miguel, Gandara para mahibalik ang mass production sa pagtubuan para sa Kalamay, San Gandara. Pinagi san pagpanguna san pagsuporta sa ni Mayor Honorable Warren Tan Aguilar nga mahibalik ining produkto san Kalamay, San Gandara. Kinahanglan na pag-usgon ang Farmers Association para masustener ining produkto. Pinagisin sining meeting nga ginasisteran sa Agriculture Technician Mr. Romel Ansiro, AT san HWCDP Ma'am LV Varela Oliva o Joper Conarco. Naitabo ining meeting sa itong Agosto 19 san kulop sa multipurpose sa Barangay San Miguel nga ginpapamunuan ni Barangay Captain Honorable Gregorio Borquin 1 minuto antes san alas 9. Higayon na pagpasalamat sa atong mga sister stations sa Borongan ngan nasugod. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you, ASM Jean Davilon, nga hangaran ito naton SM Ate Ruth Rivera Bunda, nga nakaupod natin din Master Control Coach Yufem Buna Jr., News Contributor Daisy Bilizar, ini Ate Pen Pumida. Salamat, handa iyo pakiisa ha aton na naton mga tigpamati din ya syudad han Borongan, habugos nga sinirangan Samar, habugos nga Rion 8, Utro, good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Ug sa ngalansab diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa atong Radyo Pilipinas Sogod Southern Leyte sa ngalan sa atong katugbang sa Master Control Noel Palugod atong nga mga kaubanan sa atong admin si Miss Rosemary Mikati, si June Amora ug Igoy Paul, sa atong mga frontliners sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., yun man si Miss Dalia Abiara ulit ug Jevic Epiz, and of course Tidbok Fera sa Radyo Pilipinas sila si Angel Noki Parado, Ritz Cabalis, June Antegra sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras, kinigihapon si Gemma Destriza magpasalamat sa atong panag-uban sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Yan sa ngaran na naman sa aton mga nakaupod sa kontrol, si Ezra Taro, ngan si Engineer Jovin Cardenas, ini naman ang iyo sangkay, iyo tag-notisya Gina Vilon, nagpapasalamat hangtod liwat buwas ngadlaw sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo. DYOG 882 AM.